sa panahon ng latest news. Diyan sa linya Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butag. Mayong buntag usab Sir Ariel og sa tuwang mga sukintig paminaw. Mo nito ang latest weather update para karong adlaw o sa sunod nga 24 oras. Ato ang gibantayan nga si Typhoon Tino nga karon nakahatag og peligro diha sa northern Palawan area. Sa atong latest na data ni Motang ni diha sa kadagatan sa Linapakan, Palawan. Nani dalang hangin nga 120 kilometers per hour dusang sentro ug nay gustiness na dili molapas sa 165 kilometers per hour. Naglihok ni kasadpan amin ang kasadpan sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Ug as of alas 4 karong kadlawon at exactly 4:10 AM naka-landfall ni sa ika-7 nga higayon diha sa may Batas Island, Linapakan, Palawan. Og itong mga tropical cyclone wind signals diri sa Visayas, isang pinakataas is signal number 2 diha sa Kaluya Islands, ang nanani sa Western Visayas area, og signal number 1 ang ubang bahin diha sa Panay Island. Og diri sa Central Visayas, nalibkas na ang tanang mga wind signals nato pagawa sa tuang bulletin sa alas 2 sa kadlawon. Og karong adlaw tungod kay nag-anam kay nay naning epekto sa maong bagyong Sitino diri sa Central Visayas, anam ta usab mga makasnati aning improving weather condition natay mostly cloudy, medyo mapanganuron ngadto sa malag-umon tong kalitan karong adlaw ug nanalay mga lumalabay na mga pagulan, mga pagpanugdog ug kilat. Og in terms sa atong hangin usab, mas less significant aning kusog ang mga hangin nato, ang kusog nga hangin. Og karon is natay kasarangan ug na ekwasyon nga pagkusog sa hangin dala sa hinungaw sa maong bagyo. Gatong kadagatan adunay kasarangan ug indikasyon nga baluron ang kahimtang. Og naputay update sa laing bagyo nga atong gimonitor gawas sa tuang Philippine Area of Responsibility. As of alas 3 sa kadlawon, nahimutang ni maong tropical depression sa 1,830 kilometers silangan nga bahin sa may Southern Mindanao. Kining maong tropical depression, nakita na to in the next at least 3 days is magkwasay stationary o hinayahang movement diya sa gawas sa tuang PAR o posible o in the next, especially sa starting sa Biyernes, mo anam na siya glihok pa amyan ng kasadpan ug gimalabana nga makasud ni sa ato ang Philippine Area of Responsibility either sa Biyernes sa gabi o Sabado sa buntag. Ug hatagan sa local name nga si Bagyong Uwan, mo ni ang ika-21 nga bagyo karong tuiga. Ug sa tuang forecast is kung makasud man sa tuang PAR, ang yang entry is diri na sa may silangan nga bahin sa Luzon. So medyo habog na iyang lokasyon aning mga higayuna. Hinungdan kung iyang movement magpadayon ang northwestward direction, posibleng magpadol diha na sa may Luzon area, especially diha sa may amihanan nga bahin. So nakita nato for at least in the next 5 days wala ra ni epekto sa atong panahon diri sa Kabisayaan. Ug nakita nato medyo kusog gyap ning maong bagyuha kining mosunod na bagyo, posibleng maabot ang super typhoon category. So kita nato nga especially sa adlawng sa November 8 no, maabot na ning super typhoon category, magdala na ning hangin nga around 195 kilometers per hour. Samtang magdala ni sud sa ato ang Philippine Area of Responsibility. So posible pa ning mas mukusog mula pas pag 200 kilometers per hour iyang hangin o continuous monitoring ta ani na isgutan nga bagyo. So karong adlaw is in summary is generally improving weather condition ta ug wala na tay mga tropical cyclone wind signals nga giisa diri sa Central Visayas. Kato ang sunod nga bulletin is issue sa alas 8 sa buntag. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, ini si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph, Yes sir. kani si Tino, sir, ika-7 ning landfall niya dito sa Palawan. Yes, ikapito Sir Ariel. So baybay niyang nagian ng mga isla no diri sa Visayas area ug diha sa
Palawan. So unang landfall niya diha sa may Silagos, Southern Leyte, kagahapon ni sa tungang gabi, no, alas 12 sa kadlawon. Okay. Ang kaduha diha sa may Bourbon, Cebu, alas 5 gis sa buntag. Katulo sa Gay, Negros Occidental sa alas 6:40 sa buntag. Ikaupat, San Lorenzo, Guimaras, alas 11 gis sa buntag. Ang ikalima diha sa may Iloilo City, Iloilo, ala 1:20 sa hapon. Then may tumaw ni sa may Sulusi. So around 7:30 sa gabi, nilandfall ang usab ni diha sa mga isla, no, ng Palawan area aning munisipalidad sa Magsaysay. Muna yang ikaunom ug ang ikapito kita na to posible mo niyang pinaka last, no, last na landfall niya. Landfall point nato is ani maong bagyo diha sa Batas Island, Linapakan, Palawan, alas 4 gis karong adlaw sa buntag. Aha. So padayon pang kuha dito, kusok-kusok sa hangin. Hello sir. Padayon pa nagkusok-kusok sa hangin dito ron sa Joseph. Yes. Kung nakahatag yun ni og life threatening, no. Nga diha sa may Northern Palawan karong mga orasa. Sa iyahang sentro gyud, no, o yung mata is currently affecting na sa may Northern Palawan. Aha. So posible ang mga tao dito wala iyahay nagtago susama dali kagahapon nga wa magdahom ang mga tao nga ingato ang bunog sa tubig. Yes, Sir Ariel. Sa atong mga forecast, no, sa atong weather advisory, Cebu is naubos gito sa more than 200 millimeters of rainfall, no. So appeal gito sa ato ang mga gisibya gito nato kay consistent yun nato ang model nga bunok yun ng mga pagulan atong nasinati. So grabe kadaghan na tubig-ulan to nadawat, even nalapasan niya ang kadaghanon sa ato ang tubig-ulan nga average nga madawat nato sud sa buwan sa Nobyembre. Ubang bahin sa Sugbo mas tag-as pa nga rainfall amount, no, diha even some areas sa Cebu natay especially sa may Toledo area mas tag-as pa, Sir Ariel, niabot pa og 400 millimeters of rainfall. So at exactly 423.5 millimeters of rainfall sud lang ni sa 24 oras kagahapon na adlaw. So grabe ka bunok ni some area sa may Northern Cebu, diha sa may Tuburan, niabot og 204 millimeters of rainfall. Danau City 182 millimeters of rainfall. Diri sa atong stasyon, Sir Ariel, is 183 millimeters of rainfall. Ato sang usbon, no, na ang iyang kapito nga landfall di ay diya sa Batas Island, dili ni sa Linapakan but sa Taytay din na kaning Batas Taytay. Island, under siya sa Taytay na munisipyo diya sa Palawan. Over the coastal water sa Taytay. Yes, kasama Sir Ariel, coastal waters ni kanang ibabaw nga bahin ni, no, sa Palawan. So ang kining musunod nga bagyo karon nga atong gi monitor nga si bagyong Owan. Yes, bagyong Uwan, Sir Ariel, no. So kining dili siya ingana ka Kusog. kanang common na name nga kasagaran tungan sa bagyo is ngan og pangan og tawo, no, o pangan og babae o pangan og lalaki. Kani is common na words ni nato sa pinulungan nato, which is uwan o sa English rain. So kini is kusog ni sa in terms sa kita nato kusog nga hangin iyang dala nga moabot og super typhoon, posibleng molapas pa og 200 kilometers per hour samtang napani sa kadagatan. So posibleng makusog pa o magpaduol sa kitaan diya sa may Northern Luzon. So but in terms kung asa gyud siya landfall, Sir Ariel, pagkarong mga latest na to na forecast is dili pa ginato ma-determine ug asa gyud taas pa atong uncertainty. Kita na to nga mas mupundo pa man ni siya gawas sa to ang
PR diya sa may east sa Mindanao area. Kay ang kani sir ang usa ta mong gingon pizza 8 adlaw Sabado. Ang iyahang possible entry. So iyahang makasud ni sa tong PR either Biyernes sa gabi or Sabado sa buntag na. Kay mao ba ni opening salbo sa atong mahal nga patod ang Birhen sa Regla. So ato na ni iyampo sa atong mga kaigsunan nga dili taw ni siya mo kusog o mo kuso-kuso ug balik dinhi sa Kabisayan. Yes, sakto yun si Ariel, no? Kay gikan pa ta na gian ani bagyong Tino. So hinuon bisa tong forecast kung magpadayon ni is magpabiling layo ra sa diri sa Visayas. So yung movement is pa ibabaw, no? Diha sa may paingon sa may Northern Luzon or east of Luzon area in general. So magampo lang ta, no, na padayon ning maglihok dili ra moduol diri sa Kabisayaan, especially katong mga lugar nga nakasinati og dakong kadaot as ni bagyong Tino. Kay kasagaran nasa Talisay, Mandawi katong grabing tubig o sa Liloan. Yes sir, so nakasinati gyud og mga widespread na mga pagbaha tungod sa grabe walay undang mga pagulan ni bagyong Tino. So salamat nimo Sir Joseph sa paghatag sa panahon o paghatag na sa atong mga suking tigpaminaw. Wise sa pen sir ug maayong buntag sa tanan. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Miyerkules pitsa 5 bulan sa Nobyembre tuig 2025. Balik-balikan sa TV station. Pinagi sa Pag-asa Mactan ang atong dagan sa kahimtang sa panahon ning atong nining adlaw nga Miyerkules. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Adunay-lay na misa mo tambong og magamputa. Diyos kong balitan nga atong dakbayan, mahibalo gayon ang katawhan. Balita sa trapiko inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News #1.